si Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang umaga po. Good morning. Attorney Sal, good morning po and thank you for your time. Meron po lamang tanong si Chacha. Cha, go. Yes po. Attorney Sal, maraming salamat for being on the show. Diretso po tayo agad dito. Ang DOJ po naglabas ng pahayag. Nagsabi sila na moot and academic na raw po itong habeas corpus petition dahil ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC na po ngayon at may iba pa po silang mga dahilan na binanggit dun sa kanilang naging pagsagot. Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi po maaaring maging buti na academic. Sinasabi nila na wala ng jurisdiction ng hukuman. Meron pong jurisdiction sapagkat ang gobyerno ay gumawa ng isang illegal na akto. At yung illegal na aktong yon ay hindi po mawawala sa kanyang katawan kahit saan siya magpunta. Susundan siya ng kanyang illegal na ginawa. The illegal act follows this government to wherever it goes. Sapagkat sila po ang nag-aresto, nag-detainee, nag-kidnap illegally, dapat silang managot. At ang habeas corpus, sinasabi yun, nadalin mo sa amin ang akusado o ang petitioner, ang nagre-reklamo. Pag sinagot po nila, hindi, na-surrender na po namin. Wala na kaming pakialam kung yan ay sinurrender nyo. Basta dapat dalhin nyo yan dito. At mananagot kayo kung hindi. Sapagkat kayong gumawa niya, you created your own problem, i-correct nyo. Kayo ang dapat na gumawa ng paraan kung paano nyo madadala si Ginoong Duterte dito. Binibigyan nga po ng DOJ ng 5 days naman ngayon. Ito po mga ng Supreme Court, ng 5 days ang mga petitioners na sagutin po itong naging pahayag ng DOJ. Meron pa silang isang sinasabi bukod po dun sa moot and academic na may ibinibigay sila na batas, that's RA 9851, kung bakit pinapayagan ng bansang ito ng Pilipinas sa pwede pong kuhanin o pakipagtulungan nga po ang ICC sa ating bansa. Ano pong tugon nyo doon? Teka muna. Kailangan kasi ibalik natin. Ang usapan dito ay jurisdiction. Matagal na nating sinasabi na walang jurisdiction yan. At sa teorya ni Presidente Duterte, and I fully agree with him, from the very beginning, nung nag-meeting kami mga abogado sa Malacanang, na walang jurisdiction ang ICC simply because the Rome Statute. Attorney Sal, nagpuputol-putol po tayo. Ayan, nasa linya ulit. Okay. Attorney Sal, sorry. Are you mobile? Tayo po nagpuputol-putol eh. Yes, mobile. Papunta ko sorry. sa programa ko. May programa ko 9:30. Sorry. Attorney Sal, kasi ang sabi po ninyo, from the very beginning, kayo po naniniwala sa teorya ng dating Pangulo, dito nga po sa ating pong ICC membership na at tayo nga po'y kumalas. Go ahead, sir. Hindi ko malas. Kung hindi, ang teorya ni Presidente Duterte, wala silang jurisdiction mula sa Paul. Kapagkat yung Rome Statute na nagbigay buhay sa ICC ay hindi na ilathala sa official gazette, which is a mandatory requirement of Commonwealth Act 638, particularly Section 1. At ganun din sa Civil Code sinasabi yan. Okay. Bago mo bigyan ng buhay yan, in order to make its full force in effect, kailangan nakapublish yan. And there is a reason for that. Okay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi under the Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Meaning to say, kailangan malaman ng mga mamamayan kung anong akto mo na mali na pwede kang makulong. May demanda. Pag hindi mo pinablish yan, they can always make the excuse that hindi namin alam yun, wala namang batas kaming nalalaman. Kaya nga nilalagay niya dyan para yung prinsipyo ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Yan ang dahilan. Ngayon, hindi yun nalathala. Kahit saan tingnan ninyo sa official gazette, wala. So mulat sa pool, walang jurisdiction. Yung pong sinasabing pumalas, yung po ay aking teorya naman. Kasi nga, ayaw maniwala yung mga ibang abogado sa Malacanang na walang jurisdiction following his theory. Sabi ko, kung pinagpipilitan nyo na na-correct, kasi ang feeling siguro nila, na-correct yan ng treaty. Sabi ko hindi. Kasi yung treaty, ang nakapaloob dyan ay yung Rome Statute, yung batas. Sabi ng ating batas dito, kailangan ilathala mo yan. Kung hindi, walang buhay yan. Sabi ko, Attorney? Attorney? Opo.
Attorney, pero hindi ho ba't settled, attorney, yung argumento po ni dating Pangulong Duterte, di ba settled jurisprudence na yan? Pati po itong inyong argumento kasi ang Supreme Court po naglabas na ng desisyon, di ba? Sinasabi nga na kahit na hindi ka na miyembro ng Rome Statute, pero yung mga nangyari before ka kumalas sa ICC ay dapat pa rin may pananagutan ang gobyerno. Di ho ba't ano na yan? Stare decisis? Hindi po, alam po ninyo, yung issue yan, hindi naman na-raise yung non-publication sa official gazette. Ang naka-raise doon, unang-una, ang main issue doon ay kung kailangan ng ratification ng pag-withdraw. Yun ang main issue doon. Kaya yung sinasabing residual obligation, obiter dictum lang yun. Okay. Kumbaga in passive lang. Okay. Hindi mo na-raise yung non-publication sa official gazette, which lies the core of the subject matter. Opo, we understand. Tama po. Kumbaga, meron din pong basihan kung talagang susuriin mo. Anyway, so attorney, meron yun ho bang tatlong habeas corpus petition ay pinag-isa na lang daw po ng Supreme Court? Yes, kaya nga consolidated ang kanilang sagot din. Oo. So ano pong balak ho ninyo ngayon? Sa inyo pong response dito, meron na po kayong ugnayan sa abogado po nila Mayor tsaka nila Congressman? Hindi naman kailangan mag-ugnayan dahil hiwa-hiwalay na petisyon. Para pareho lang naman ang mga argumento namin. So, ganun din ang teorya nila, ganun din ang teorya namin. Kaya sabay-sabay papile within 5 days. 5 days ang binigay sa. Okay, sige po. So within 5 days po ito. Sige po. So far... Ted, alam po ninyo, hindi na si Duterte ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang sovereignty ng bansa. Sapagkat si Duterte lamang naging simbolo ng pagsuko ng sovereignty ng ating bayan. Kaya magka-Duterte ka man, kontra ka kay Duterte, pabor ka kay Duterte, lahat ng Pilipino dapat tumayo, magkaisa. Sapagkat sinuko natin sa dayuhang institusyon ang ating bansa. Meron tayong legal system at tama si Marcos Jr., walang jurisdiction. Tama si Guevara, walang jurisdiction. Bakit nyo pinatupad? Bakit kayo mismo ang nagpatupad ng isang illegal na warrant of arrest galing sa isang ICC na wala naman jurisdiction, gaya ng inyong pag-amin? Opo. So, attorney, maghahain po kayo ng inyong pong sagot nga dito within 5 days. Kumusta po ang inyong kliyente, sir? So far, dito nga sa pangyayaring ito, napanood ko ng isang araw, meron pong pahayag ang mother po nga ni Kitty, no? Ng sama ng loob at umiiyak. Siyempre nalulungkot, ang dinadamdam, ang nag-aagalit sa ginawa ng gobyerno natin na sa halip na bigyan ng proteksyon ng kanyang ama at ang Pilipinas, isinuko nga ang kanyang ama at sa pagsuko ng kanyang ama, isinuko mo ng sobereintiya ng bansa sa isang dayuhan na wala namang kapangyarihan at walang karapatan na silitisin o arestuin ang ating dating presidente. Opo. Sige po, Attorney Sal, muli kaming tatawag kung kinakailangan dito sa mga isyong ito, lalo na po sa inyo po ngayong mga pending na mga petisyon or kontra-manifestasyon sa kataas-taasang hukuman. Godspeed po, Attorney. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Attorney Salvador Panelo, abogado po ni Kitty Duterte, bunsong anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.